Sa pagpapalang umaga po sa ating po lahat. Purihin po natin ang ating Panginoon sa araw po na ito. At last Sunday po ay, kung inyo pong maaalala, ang principle po natin ay patungkol sa apat na followers ni Jesus o four types of followers of Jesus. Meron po tayong curious follower, conditional follower, corrupted follower, at yung committed follower. At bilang naman po sa preaching last Sunday, ay pag-usapan naman po natin ang Sabbath Day. Recovering Sabbath Day. Kapag sinabi po natin yung Sabbath Day, ibig sabihin po ito yung araw ng pamamahinga o ilalaan mo yung isang araw para sa Diyos matapos ang 6 na araw na iyong pagtatrabaho. Sa ating pong konteksto, sa ating panahon, ito yung pagsisimba. At alam niyo po kasi mga kapatid, naniniwala ako na katulad ng mensahe ng nakaraang linggo ay kasi ang daming followers ni Jesus, libo-libo, milyon-milyon sa ngayon. Ang daming nag-claim na sila ay follower, believer ni Jesus. Pero ang isa sa pinakamahirap sundin sa kanilang mga buhay ay ang Sabbath Day o ang araw ng pamamahinga. Basahin po natin ang ating teksto sa Exodus chapter 20 verses 8 to 10. Lagi mong tandaan at hilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kang magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag kang magtrabaho ang sinuman sa inyo. Huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipagmaya sa inyo. Sa 10 utos po, mga kapatid, ay 2 lang. Sa 10 utos, ang naiiba ang unang mga salita. Kasi halos lahat po sila ay nag-uumpisa sa yushal o kaya yushal na. 2 lang sa 10 commandments, yung 4th at 5th commandment ang naiibang unang salita. Sa 5th commandment ay honor. Honor your mother and your father. At yung pangalawa, yung 4th commandment na remember the Sabbath Day. At makikita nga po natin dito sa 10 commandment, only 1 commandment sinabi na remember. Tandaan ninyo. Bakit po kaya? Diba? Kasi alam ng Diyos na darating ang panahon na ang mga tao makakalimutan nila ang ikapitong araw. That's why it started with the word remember. Remember the Sabbath Day. So Sabbath simply means rest. At hindi po masyado na mahalaga kung anong araw ito ino-observe. Kasi sa Jewish tradition po ay ito po ay Sabado talaga. Kaya po, kung inyo mapapansin, di ba yung mga Seventh-day Adventist, Sabado sila nagsisimba. Kasi ipinatter nila ito sa mga Hudyo na Sabado ang kanilang pagsisimba. Pero kasi po tayo mga kapatid, hindi naman kasi tayo Hudyo. Hindi tayo Hudyo, wala tayo sa Israel. At saka, ipinatter po kasi natin ang ating pagsisimba, mga kapatid, sa resurrection ng ating Panginoon. Kaya kung tatanungin po tayo, o para meron kayong isasagot, baka may makipag-usap kayo ng Seventh-day Adventist, bakit pa linggo ang simba nyo, hindi Sabado? Sabado dapat ang Sabbath Day. Again, pinattern po natin ito sa resurrection ni Jesus Christ. Kasi po, di ba, linggo ang resurrection ni Jesus Christ.
Kaya, ang linggo natin, it is a celebration of the risen Christ. And at the same time, yun na rin ang ating naging araw ng pamamahinga. Ano po? The Sabbath day. So, kaya po mga kapatid, yung araw ng Sabbath day, though hindi tayo Jew, pero it's still recommended sa ating pong mga buhay. Sabbath means cease from working. Resting one day a week is holy. To stop on the Sabbath day and look for God. So ngayon mga kapatid ay pagpupulayan po natin, pag-aaralan po natin kung bakit nga ba napakahalaga ng Sabbath day o ng ating araw ng pamamahinga, kung bakit ba tayo nagsisimba. At una po ay because we trust in God. Sabi po ng Biblia, mayroon kayong 6 na araw na para gawin ang inyong mga dapat na gawin, at dapat ang ika-7 araw ay para sa Panginoon. Bakit po ba nagtatrabaho ang mga tao kasi sa araw ng linggo? Kapag sinabi ko po pagtatrabaho, hindi naman po ito yung pagtitinda, pagnenegosyo, o pagtatrabaho. Ay, ini-include ko po dito yung mga bagay tulad ng sa ating mga pag-aaral, yung mga gawain bahay, o kung ano pa man, Bakit ba kasi tayo nagtatrabaho sa araw ng linggo o yung mga tao? Kasi ang lagi nilang sinasabi, kailangan kasi Diba? Kailangan. Sayang yung araw, sayang yung chance. Abay, marami ka pang kikitain sa araw na yun. Diba? Marami ka pang magagawa ng mga trabaho, mga lessons, mga assignments, etc. Kaya po mga kapatid, kung ganoon po ang ating mindset na mayroon tayo, nasasayangan tayo sa araw na dapat para sa Panginoon, tanungin po natin ang ating sarili kung yun ba ay pagtitiwala sa Diyos. Kasi kung nagtitiwala tayo sa Panginoon na ipoprovide niya ang pangangailangan mo, bakit ka nahihinayangan sa araw na ibibigay mo para sa Kanya? Diba? Kung nagtitiwala ka sa Panginoon na siya ang bahala sa iyo, sa trabaho man, sa school man, sa bahay man, diba? Bakit ka manghihinayang sa araw o sa oras na ilalaan mo para sa Kanya? Think of it, mga kapatid, i-analyze po natin ang ating mga actions o ang ating mga reason. Why? Sabi po niya, ni Matthew Lee, when we go 24/7, we go thinking that our well-being results from our own efforts. God gets taken out of the equation. We lose track of who made the universe, and we begin thinking that the world can run without us. Kapag gumagawa daw po tayo 24/7 o 7 times a week, abay iniisip natin na ang kagandahan ng buhay ay laging galing sa ating sariling mga effort. Nawawala na ang Diyos sa larawan ng ating mga buhay. Hindi na natin naiisip kung sino ang nagpapatakbo ng kalawakan. At nag-uumpisa na tayong isipin na hindi gagalaw ang mundo kung wala tayo. Sino ang lumikha ng langit at lupa? Sino ang lumikha ng kalawakan? 6 na araw para sa trabaho, para gawin yung ating mga dapat na gawin. 1 araw para sa Kanya, 1 araw para sa pamamahinga. Hindi pa ba natin ipagkakatiwala ang 1 araw na yon para sa Panginoon? Kulang ba ang 7 araw para sa pagtatrabaho? Gusto ba natin hilingin sa Diyos na, Lord, gumawa ka pa naman ng 8 araw? Pwede ba yun? Di ba? Hindi. Kasi ang mag-a-adjust ay tayo para sa Panginoon. Alam niyo po dito sa kwento sa Biblia, kung pamilyar po kayo doon sa yung paglalakbay ng mga Israelita sa wilderness.
at wala silang makain. Ano po? At ngayon, ang naging paraan ng Diyos ay nagpapaulan siya ng tinapay mula sa langit, yung tinatawag natin na mana. Ano po, yung literal na tinapay po ito na pinapaulan ng Diyos para meron silang makain. Ngayon, mayroong rule ang ating Panginoon dito sa mana na ito. Yung pang 6 days nila, dapat mamulot na sila o kukuhanin na nila yung kanilang pagkain para sa 7th day. Kasi yung pang 7th day, wala na silang dapat na gawin. Hindi na sila mamumulot ng pagkain o ng mana nung panahon na yun. Kasi nga, yun ay nakatalaga sa Panginoon. Ngayon, merong mga Hudyo, abay hindi makontento doon sa kanilang pagkain. Imbes na yung pagkain lang nila nakukuhanin, di ba, 6 days, kukuha na sila ng pakito. Ngayon, kukuha pa sila ng mas marami. Kasi iniisip nila, ano ganito, baka magkulang. Sabi nila, baka magkulang yung pagkain natin, baka hindi ito umabot na kinabukasan pa. Kaya ngayon, sobra-sobra yung kanilang makinuha, sobra-sobra yung kanilang binigay na panahon para sa kanilang pagtatrabaho, para sa makakain nila. Alam niyo po ba yung mga nangyari doon sa mana o tinapay na sobra-sobra nilang kinuha? Di ba? Nabulok lang. Diba? Sinadya ng Panginoon na lahat ng sobra ay mabulok na, mawalan ng silbi. Diba po? Anong lumalabas doon sa ugali ng mga Hudyo? Bakit sila kumuha, nagtrabaho ng sobra-sobra pa kaysa sa ni-required ng Panginoon? Ano? Ibig sabihin, nagkukulang sila ng tiwala sa Panginoon. Ano? Gusto nilang ilagay yung sitwasyon sa kanilang sariling mga kamay. Ibig sabihin po ay hindi tayo pwedeng magtrabaho na sobra para sa inilaan ng Diyos para sa atin. Kasi mawawalan din yun ng silbi. Mabubulok lang din. Ano mga kapatid? Sabi pa ni Matthew Sleep, hindi kasi pwedeng magsabay ang araw ng pamamahinga at ang pagnenegosyo o ang pagtatrabaho. Kaya nga ang isang pinakamatinding reaksyon ni Jesus na mababasa natin ay ang kanyang pagpapalaya sa mga nagtitinda sa templo. If you remember, di ba? Harap-harapan tinaon ni Jesus yung mga nagtitinda sa labas ng templo. Because Sabbath is not just a rest from work. It is a break from commerce. It is a break from commerce. At meron pong isang businessman o negosyante na isang Kristiyano na talagang pinag-pray niya na ma-bless yung kanyang business. And along the way, lumalago talaga yung business niya. Kristiyano siya. At ang pagsisimba nila ay araw ng linggo. Ngayon, dahil lumalago na yung kanyang business, itong kanyang mga customer, dinedemand na ngayon na magbukas na din siya sa araw ng linggo. Kasi nagsasara ka siya pag araw ng linggo. Ngayon, gano'n na yung nangyari sa kanya. Pero nababagabag siya. Kasi nga, nagdedemand na yung customer, yung panahon na dapat magbukas na siya sa araw ng linggo. Pero, sabi sa kanya ng Panginoon, di ba kasi meron tayong tinatawag na sa business, the customer is always right. Di ba? Sa entrepreneur. The customer is always right. Dinedemand na ng customer na magbukas siya sa araw ng linggo. Pero sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, kasi napapagapag na nga siya, anak, customer is always right, sabi nila. Pero, nauna ako kaysa sa kanila.
Many businesses closes one day a week. In shutting their doors, they declare their faith. They say that something is more important than profit. The customer is not always right. One day a week, God is. So we have to recover the Sabbath day in our life. Because we trust God. Dahil tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon. Wala pong lugi kung ibibigay natin ang panahon natin sa Panginoon sa araw ng pamamahinga ng linggo o ng pagsisimba. Recover the Sabbath day. And second, we have to recover the Sabbath day because it saves us. O inililigtas po tayo nito. Alam niyo po, kung titignan natin, napaka-high-tech na ng ating mundo. Di ba? Napakabilis na. Supposed to be, dapat mas madali ang buhay natin, di ba? Pero bakit parang mas mahirap pa ang buhay ngayon? In this fast-paced world, na kung saan ang bilis gawin ng mga trabaho, pero bakit parang mas mahirap ang ating mundo? Diba? Mas marami ang nagkakaroon ng anxiety, ng depression, maraming mga namamatay dahil sa kanilang mga trabaho. Bakit? Kasi hindi sila nagpapahinga. Sabbath means rest, and we have forgotten the value and principle of Sabbath. Nakalimutan nilang tao, kaya kailangan mag-doble kayo, triple kayo, o kung ano-ano, napakaraming mga trabaho, diba, doble kayo, nadodoble din ang pagbilis ng buhay. Kaya kung gusto po natin umaba ang ating mga buhay, we have to recover the Sabbath rest sa ating mga buhay. Kailangan nating magpahinga. Alam niyo po, sa tuwing nakakakita ako ng mga matatanda sa iglesia, sa bawat iglesia, ayan, sila, tanda, mga ganyan. Yung mga senior citizen. Tapos, kung makikinig kayo sa mga testimony nila, silang mga matatanda, hindi mawawala dyan yung kanilang pagiging committed sa araw ng linggo, pamamahinga. If you want evidence na nakakapagpahaba ng buhay ang pamamahinga sa ating Panginoon sa kanyang presensya, just look at the senior citizens ng bawat lokal na iglesia. We need rest from being hurt, rest from our heavy labors, and rest from our fast-paced world. We need rest from the speed of change, rest from our jobs, and rest from the information overload. Kailangan natin ng pahinga sa ating Panginoon. Alam niyo po si ito pong kinuquote ko na ito na si Matthew Sleep ay isang evangelical Christian at siya po ay isang doktor. At halos ang naman po ng mensahe natin ngayon ay galing sa libro niya 24:6. Mga kapatid, this is a doctor, a medical doctor, at ini-encourage niya na ang mga Kristiyano ay dapat i-reclaim ang Sabat, ang araw ng pamamahinga, because that is one of the key para sa healthier and happier life. Kasi kung ilalaan mo ang 7 araw mo para lang sa trabaho, kung ano man ang mga pinagkakaabalahan mo, hindi mas magiging masaya, hindi ka mas magiging healthy. Both the physical and the spiritual are important, mga kapatid. Kaya nga yung Sabbath day, yung araw ng pamamahinga, yung pagsisimba, yung hanapin ang presensya ng Diyos,
Hindi niya lang pinoprotektahan ang ating mga espiritual, pati yung ating pisikal, yung ating mental, yung ating emotional health. It includes everything. Very holistic ang araw ng pamamahinga. Kung ilalaan natin ito sa araw ng Panginoon, itabi natin ang lahat. Kahit yung ating mga gadgets, yung ating paglalaro, yung ating mga studies, mga negosyo, at tayo ay magpahinga sa presensya ng Diyos. Mayroong nagsabi sa akin na kabataan sa dito, gusto ko lagi I really like Sunday, sabi niya gano'n. Kasi ito yung nagiging pahinga ko. From the pressures sa family, pressure sa school. Pero kapag ka Sunday, nakakaramdam ako ng pahinga, sabi niya. Kaya nga po lagi ko, sabi ko, ini-encourage ko nga po lagi ang mga kabataan, you have to set aside your Sunday for the Lord. Mark my word, hindi ka magiging mas productive kung isasakripisyo mo ang araw ng linggo. Hindi mo ikaka-productive ang araw ng linggo, mas magiging pressured ka, mas magiging pagod ka, mas magiging mainisin ka, mas magiging impatient ka kung hindi mo inilalaan ang araw o panahon mo isang araw para sa Panginoon. Kasi doon po sa mga kabataan natin ngayon, usually ang kanilang reason at nababangga yung mga ministry ng Sunday ay school works, di ba? Pero hindi naman ako sa nagbubuhat ng bangko. Pero nag-moving up ako sa San Ricardo, Talavera, SCE ako, rank 3. Nag-senior high school ako sa Arroyo ng with honors. Dean's Lister ako sa CLSU nung first year ako doon. Pero hindi ko sinakripisyo ang araw ng linggo. Wala akong pakialam sa sasabihin nila sa akin. Ano naman kung hindi ako sumama sa practice o sa kung ano man nila. Bakit? Kasi yun ay para sa ating Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi sa kanila, sorry, hindi ako makakapag-commit ng linggo kahit hapon. Pero alam nyo, kung alam nila yung buhay mo na committed ka naman sa araw na yun para sa Panginoon, irerespeto naman nila yun. Totoo mga kapatid. Irerespeto nila yun. If you are committed on that day. Kung itinuturing natin ang ating mga katawan na isang templo, dapat nagbibigay tayo ng panahon para sa ating physical, mental, at spiritual na recovery mula sa nakakapagod na 6 na araw ng pagtatrabaho o paggawa. The Sabbath commandment embraces the wealthy, the slave, the illegal immigrant. It pertains to minimum wage workers and to students. It covers animals. It includes children. The fourth commandment applies equally to men and women. It is made to protect those who believe and those who do not. Sabbath was meant to protect the worker and to set the stage for a celebration of God. Kaya kapatid, mga kaibigan, hindi nire-require ng Diyos ang Sabbath para maging pabigat sa atin o sa mundo. Ano po? God requires it for us, for our own protection, for our own benefit, because it saves us. Sabi na pa po, the Hebrews believe that if everyone kept the Sabbath for just one day, all would be set right in the universe. The gates to Eden would fall open, pollution wouldn't exist, sunspots and dandruffs would disappear, and teens would insist on cleaning up after a meal. Naalala niyo po ba yung dinulot ng COVID? Yung virus. Yeah. Ano yung dinulot
COVID sa kalikasan. During that time, ilang buwan na nawala, nag-shutdown ang mga businesses, ang mga factories, ang mga tindahan. Anong nangyari sa kalikasan? Sa mga ilog, sa ocean, sa environment. Di ba mas luminis? Mas naging okay. Kasi nagpahinga ang mundo. Di ba? Kasi noong wala pang pandemic, higit, araw-araw, lagi silang nagtatrabaho, polusyon dito, polusyon doon, basura dito, basura doon. Pero nung nagkaroon ng pandemic, pinagpahinga ng Diyos. Kung ano mga ginagawa ng mga tao na hindi mo mapigil, di ba? Mas naging maayos ang kalikasan. Mas luminis. Nawala din ang mga polusyon. Diba? Doon nakita ng tao kung gaano kahalaga ang pagpapahinga at ang katotohanan na dapat nating alalahanin ang Diyos. Ano? Diba? Noong pandemic, napakaraming tumatawag sa Panginoon, diba? Pero hindi naman nila nagagawa yun noong wala pang pandemic kasi sobrang busy ng milyong-milyong mga tao sa trabaho. Hindi po intensyon ng Diyos na ang buhay natin ay parang makina na tuloy-tuloy kang nagtatrabaho. Ano? Alam niyo po sa musika, sabi po ng mga musicians, para daw makagawa ng magandang music o makagawa ng isang awitin, hindi daw yung mga notes o yung nota ang nakakapaggawa ng music. Alam niyo po kung ano? Ito yung pause, yung paghinto sa bawat nota ang gumagawa ng musika. So to add meaning to our lives, God gave us the punctuation mark of the Sabbath. To pause, to rest from the busyness of our own world, of our life. Halimbawa po sa kagubatan, sabi niya, ganda yung kanyang illustration. Sa kagubatan, mayroong mga nagtsitsenso. Di ba, napakaingay ng tsenso, no? So, mayroong nagtsitsenso sa kagubatan. Pero subukan mo na ihinto ang tsenso. Ang maririnig mo ay ang magandang mag-awit ng mga ibon. Ganun po gusto ipahayag ng Panginoon na we need to recover Sabbath day or rest sa ating mga buhay. Ilaan natin yung ating buhay sa araw para sa ating Panginoon. And third is, because we value our relationship with God. Kasama po sa paglagok ang tinatawag natin na corporate worship. Ito po sama-samang na sumasamba tayo sa ating Panginoon. That is one of the means of our growth bilang isang Christian. Ano po? Pero paano ka mas lalago sa Panginoon kung wala ka namang panahon sa Kanya? Diba? Kung kakaunti lang ang panahon mo sa Kanya. Sabi ng Panginoon, seek and you will find. Pero kailangan mo muna ng panahon para makahanap, di ba? Kaya po, when we are busy with other things, napapabayaan natin yung ating relasyon sa ating Panginoon. Sa sobrang busy ng tao, nakakalimutan na niya kung saan niya ilalagay yung oras niya para sa Panginoon. Diba? Tignan po ninyo mga kapatid, again, we are living in the era o sa panahon na kung saan mas pinaka-advance yung ating technology kaysa nung mga nakakaraang panahon, di ba? Na puro manual. Pero bakit mas walang panahon yung mga tao sa Panginoon, di ba? Na supposed to be mas mabilis ang mga trabaho. Di ba? Kahit ang mga Kristiyano minsan ay naaagaw yung kanilang panahon para sa Panginoon. So think about that mga kapatid. We have the most advanced technologies compared to previous generations.
Pero mas marami pa tayong dahilan para hindi magsimba. Ano po? Ang pag-observe ng Sabat, ang pagdedeklara, ang pagsiset ng utak na ang araw ng linggo ay para lamang sa Diyos, ay nagpapakita na mas committed tayo, mas seryoso tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. The more we value ang ating pagtitipon, the more din natin binavalue yung ating relationship sa Panginoon. So, Sabbath is a time to transition from human doings to human beings. It is a day to celebrate a God who makes time for us to be with Him. Diba? Nakakalungkot isipin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng oras, pero wala tayong oras para sa Kanya. Diba? Again, napakaraming taong naniniwala sa Diyos, pero walang panahon na magsimba. Diba? Sabi nila, naniniwala naman ako sa Diyos. Okay na yun. Diba? Ganun yung mga karaniwang sinasabi ng mga tao, diba? Okay na yun, naniniwala naman ako sa Diyos. Sige nga. Anong klaseng anak? Halimbawa kayo magulang, meron kayong anak. Sasabihin ng anak sa inyo, okay na yun, naniniwala naman ako, totoo yung magulang ko eh. Totoo na mayroon akong kapatid eh. Bakit kailangan ko ba umuwi ng bahay? Bakit kailangan ko pa silang makasama? Eh naniniwala naman ako, totoo sila. Gusto niyo bang marinig sa mga anak niyo yun? Diba? Ganun din sa ating Panginoon because He is our Father. Diba? Kung tayo ay mga anak ng Diyos, dapat gusto natin yung bonding, yung panahon, yung presensya ng Diyos, yung bonding natin sa ating mga kapatiran. Ano po? Kaya, anong klase yun, diba? Na sasabihin mo, okay na yun, naniniwala naman ako sa Diyos. Bakit kailangan ko pang magsimba? Ano? Bakit kailangan ko pang dumalo ng mga spiritual na gawain? Diba? Ganun ba ang prinsipyo ng isang pamilya? Kaya kung mga kapatid at mga kaibigan, ang pagsisimba natin o ang pag-attend natin sa mga spiritual na gawain ay nagre-reflect kung gaano natin pinapahalagahan ang ating relasyon sa Diyos. Diba sa mga magulang, gusto nyo lagi nyo masama ang inyong mga anak. Gusto nyo din lagi silang magkakasama, gusto nyo na bonding. Diba? So the Sabbath commandment tells us to remember. Remember that you are made in the image of the divine. So make time once a week for the process of remembering. Don't forget to stop, meet God in time and His space. Remember the Sabbath to keep it holy. Kung ang Diyos nagpahinga sa ikapitong araw at tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, dapat din tayong magpahinga sa ikapitong araw. Mga kapatid? Diba nakita niyo po ba yung logic? Kasi mga kapatid, hindi tayo Diyos. We are not more than God. Hindi tayo masigit sa Diyos. Kaya kapag ang ginawa natin sa buhay natin na 7 week tayong tuloy-tuloy magtatrabaho, anong ibig natin sabihin? Mas higit pa tayo kaysa sa Diyos? We are made in the image of God, and that is God's recommendation, requirement. We need rest from the busyness of this world. Baka po kasi maaaring ang iba sa inyo iniisip na normal na lang naman. O hindi naman na bawal, marami naman na ang gumagawa. Pero, gaya po ng medical doctor na ito na kanyang sinasuggest, recommended, we have to recover the Sabbath day sa ating mga buhay.
Pero hindi naman tayo yung sobrang, yung stricto, yung rules. Basta rules ito, no? Katulad kasi nung panahon ni Jesus, di ba, laging kaaway ni Jesus, nung unang panahon, yung mga Pharisees, yung mga tagapagturo ng Biblia. Kasi binibreak daw lagi ni Jesus yung Sabbath. Mga kapatid, hindi po binrake ni Jesus ang Sabbath. Hindi binrake ni Jesus ang fourth commandment. Kasi alam nga naman, ibinigay ng Diyos, tapos siya mismong Diyos, hindi niya susundin. That is a contradiction. So, Jesus fulfills the law. Ang nangyayari kasi nung unang panahon, kung bakit naging ganun, ito kasi mga Pharisees, imbis na 10 commandment lang yun. Ngayon, midodify nila, ginawa nilang complex yung sistema, nagkaroon ng sobrang daming rules and regulation. Umabot pa sa 613 yung kanilang rules and regulation doon sa may 10 commandments. Pero, yun ay nagiging pabigat na sa mga tao. Nagiging pasakit na ito sa kanilang mga buhay. Nagiging mabigat na ang kanilang buhay dahil sa mga rules and regulation nitong mga Pharisees. At sabi nga ng Panginoon, nakalimutan nila yung mas importante. Yung pag-ibig, yung awa, yung hustisya. Kasi ang totoo nun, again, mga kapatid, ang Sabbath day, it was meant to love, to care, to have peace, and for the ministry. Pero nung unang panahon, diba, hindi na ito nangyari. Naging pabigat na ngayon sa mga tao dahil sa mga imposed rules and regulation. Naging mas unloving sila, rules kung rules, very legalistic ang kanilang approach. Kung hindi nila matupad ang ganito sa araw ng Sabat, parusahan nila, parusahan, magiging unloving na sila. So, ito po ang mga ginawa ni Jesus during the Sabbath day. He cast out demon, heals scoliosis, shrinks peripheral edema, cures blindness, feeds the hungry, unlocks paralysis of the hand, lowers high fever. Ngayon, kung ganito, related sa ganito ang ating mga nagagawa, kung bakit hindi tayo nakakapagsimba, hindi naman natin kailangan makonsensya. Because this is what Jesus did on the Sabbath. Sa araw ng pamamahinga. Kaya nga po, sa totoo lang po mga kapatid at mga kaibigan, sa aking palagay, the only analysis and interpretation to make an excuse for Sabbath para hindi ka makapagsimba is about health and ministry. Kung ito ay patungkol sa health mo, marahil baka life-ended na o talaga hindi mo na kaya, that is okay. O kaya mag-ministry ka, hindi ka nakapagsimba kasi meron ka someone ministry na pupuntahan, mas kailangan kinaganito, that is okay. The grounds to be excused on Sabbath are these. Kasi ito yung mga ginawa ni Jesus during Sabbath. We have to recover Sabbath day in our life. Pero mga kapatid, baka kasi napanood nyo na si Ed Lapis, yung kanyang reels. Kinontra niya kasi ang traditional Sunday worship. Sabi niya doon, sa kanyang video, parang ganito. Anong sinasabi nilang bawal magtrabaho kapag kaaraw ng linggo? Sabbath is made for man. Pwede kang magpuri sa Panginoon kahit anong araw, hindi ng araw ng linggo. Anong sinasabi nilang linggo lang ang pwede kang magpuri sa Panginoon? Kahit anong araw, pwede kang magsimba. Sabi niya gano'n. Mga kapatid, tama naman yung sinabi ni Ed Lapis. Pero, ito ang mali. Hindi niya kinonsider ang konteksto at kalagayan ng bawat simbahan.
Yung sinasabi niya, pwede yun. Kung napakarami mong miyembro at marami kang gaganap, eh di magpa-service ka araw-araw, kahit anong oras lang sa ngayon, kahit hindi linggo, makapag-simba sila once a week, di ba? Pero hindi nga ganun yung mga simbahan natin, di ba? Only Sunday is the general rest ng mga empleyado ng mga tao. Ano po? Kaya nga po Sunday ang corporate worship ng halos lahat simbahan kasi yun ang general rest day at day off. Ano po? Kaya tayo ang mag-a-adjust, ang magpukumit sa ating Panginoon sa araw ng linggo. Di ba? Kung isiset natin ang corporate worship ng Sunday, grounded pa rin po yun sa pag-ibig, sa care, at sa grace, sa mercy. Ano po? Kasi yun ang pinaka-convenient na araw para sa mga tao to commit one day a week para sa Diyos. Ano po? So, mga kapatid, we have to recover Sabbath day in our life. Rest in God. Ano po? Hindi po rest in peace. Ano po? Rest in God. So, recover the Sabbath day because we trust God. Second, because it saves us. And third, because we value our relationship with God. Magandang araw po sa ating lahat.